Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang diretsahan. Medyo pasensya na kayo, nagkaroon lang tayo ng konting problemang teknikal, no? Nagkaroon lang tayo ng problemang teknikal, kaya nawalan tayo sa ano, nawalan tayo. Pero but then, andyan na ho tayo, nagbabalik tayo. Ang ano ko lang dyan, masasabi ko, Senador Richard Gordon, total, sinabi mo na gusto mo talagang tapusin yan. At, tapusin mo at nang magkaroon na ng kalutasan yung mga problemang yan, yung pagkalat ng pinagbabawal na gamot. Ang dami-dami mga organisasyon, mga kaibigan, ang tumutulong sa ating sambayanan, sa Pangulo, sa pamahalaan, para mapigilan, mailigtas ang ating mga kabataan sa pinagbabawal na gamot. Nandiyan ang PBAID, yung People's Volunteer Against Illegal Drugs. Wala silang tigil. Wala silang tigil sa pagsisikap na mahikayat ang mga kabataan, lumayo sa pinagbabawal na droga. Pero ang problema, mahihirapan sila. Lalo pat ngayon, nasisira ang imahe ng PNP na siyang pangunahing dapat na magliligtas sa ating mga kabataan. Kung ang mga politiko masasangkot din dyan sa pagbibigay ng proteksyon sa mga nagpapasok ng illegal na droga rito, kahahasan na sabihin ko na sa inyo, mga inchik yan. Noong araw po, mga kaibigan, meron po magpapasok dito ng droga na Chinese drug cartel. May triad pa nung araw, di ba? Di ba nababalitaan yan? Ang tanong ko, sino nagbibigay sa kanila ng proteksyon nung araw pa? Yun po mga kaibigan ay gusto kong ipaalala kay Senador Richard Gordon. Para na sa ganun, lubos-lubusin mo na yung ginagawa mong investigasyon. Huwag pa hapyaw. Huwag pa hapyaw. Meron tayo mga politiko, nagmamalaki. Hindi ka ako gumagamit ng pork barrel. Hindi ako gumagamit ng pork barrel. Hindi ako tulad ng ibang politiko na kumukuha ng pera sa pork barrel. Totoo ho yun. Bakit? Kasi hindi niya na kailangan ng pera sa pork barrel. Marami siyang pera. Senador Richard Gordon, hint yan yung sinasabi kong ito. Hint para sa'yo kung sino. Na nung araw, nagbibigay ng proteksyon sa Chinese drug cartel, imbestigahan mo. Mahal na senador, magandang umaga sa'yo. Yan, sinasabi ko lang yan. Wala pa akong binabanggit na pangalan, mga kaibigan. Paano kaya kung maging presidente yan? Well, tuloy tayo. Magandang umaga kay Jam Reyes, kay Lynn Rason, kay Joel. Joel, dyan. Kamusta ba dyan? Sa Lancaster. Connie Bailon, magandang umaga. Kay Dennis Apuntar. Dennis, good morning sa'yo. Kay Lily Reyes, Lily, kumusta ba? Kailan ba ako aampunin? Yung si Lily Reyes, mga kaibigan ko yan. Mga media people ho yan. Si Lily. Magandang umaga sa inyo. Yun lang sinasabi ko, Lily, tulungan mo nga ako rito. Ito alam mo rin naman to sana, si Senador Richard Gordon, imbestigahan nyo ng totohanan. Lahatin mo na. Alamin mo kung sino nagbigay talaga ng proteksyon sa Chinese drug cartel nung araw pa. Bakit lumaganap ng gusto ang droga dito sa Pilipinas? Para na sa ganun? Parehas. Bulgarin na natin lahat yan. Dahil nakakatakot ng mga ganyang klaseng tao na nakikipagsabwatan sa mga malalaking sindikato sa droga. Mananatili. Mananatili.
at hindi mapipigil. Magandang umaga kay Arnel Prado. Jer, good morning. Yun lang po mga kaibigan, no? Siguro, magpapatuloy tayo sa ibang mga pagkakataon. Tatalakayin pa rin natin yan. Magpapatuloy tayo mga kaibigan, pero konting hanap buhay muna. What you want to do is twist off the top. You want to squirt out a very small amount. Flip the lid over and reseal it. So you can use this file 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... Now, you haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. What do you see? What are you thinking? Huwag maniwala sa sabi-sabi. Di dapat pagbatayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa taong nasa likod ng issue. Suriin, pagtaman, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Pai Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez. Umaarangkada sa Spear Cyber TV. Araw ay ang daming nagre-react sa social media. Yung isang nagre-react talaga namang kakilala ko. Si Nitz Marquez, taga GMA yon. Sa kabilang impila si GMA. Kaibigan ko siya. Good morning kay Romy Piloteo. Good morning. Kaibigan ko siya. Tungkol doon sa sinabi niyang ng isang singer na si Regine Velasquez tungkol sa bag niya. Mabaho raw. Amoy payatas. Hindi makamupon itong Nenita Marquez. Talaga namang binabanatan si Regine. At ang daming tumutuloy sa kay Regine Velasquez. Mali naman yung sinabi ni Regine kasi. Kaya lang, doon sa sinabi niyo yun, meron akong may naisip akong isang mensahe. Bakit kaya yung sinabi ni Regine Velasquez na yon, mga kaibigan, hindi maging hamon sa atin? Kung ang tingin niya ang payatas, alam niyo mga kaibigan, sa payatas wala nang dump site. Tapos na yung istorya nun. Wala na nagtatapon ng basura sa dump site, sa payatas. Sarado na Maganda na ngayon. Puro tanim na, may mga kalsada sa taas, may mga poste. Nakikita ko, pinuntahan ko nung isang araw. Ngayon, nagsalita ito si Regine Velasquez, ang singer, na inahangaan nyo. Balahura pala, bibig. Medyo may pagkamayabang siya, palalo. Ginamit niya pa ngayon yung, hindi niya naisip na siya, makasasama, makakaantig na damdamin ng mga kababayan natin. Samantalang hindi na naman totoong tapunan ng basura ang payatas. Kaya lang, hindi maayos ang lahat at hindi maitatama
Kung tayo hindi kikilos. Kayo, mga taga-Payatas, sabihin mo ng pati ako, taga-Payatas, tayo lahat, mga Pilipino. Ha? Bakit hindi na lang gabing hamon? Sumakay ka nga naman ng Litex papuntang Montalban. Habang naglalakbay ang sasakyan, makakaamoy kayo kasi ng masamang amoy. Kahit wala nang tambakan sa Payatas, masama pa rin ang amoy ng kalsada. Bakit? Kasi mga kaibigan, yung mga junk shop, mga hauler ho yan ng basura sa iba't ibang mga establishmento. Nasa gilid ng kalsada yung mga pilian nila, yung mga nagja-junk shop, kinukuha yung mga pupwedeng pagkakitaan. Papel, plastic, bakal, kung ano-ano. Lahat ng mapipili. Pero ginagawa nila sa tabi ng kalsada. Mga kaibigan naman. Napakabaho naman talaga. Bakit hindi maging hamon sa atin yung sinabi ni Regine Velasquez na yan na ayusin ang Payatas. Yung mga nagja-junk shop po doon sa Payatas along Litex Road, merong asosasyon. Ang presidente ho ng asosasyon, yung barangay chairman, si Manny Guarin. Nagambalang ho yung mga truck doon. Lalong-lalo na minsan, nagkakaroon ng traffic doon. Pero wala yung traffic huwag natin pag-usapan yon. Wala yan. Sandali lang naman yung traffic na yan. Ang tinutukoy ko, yung sinabi ni Regine Velasquez. Bakit hindi maging hamon? Bakit hindi alisin dyan sa gilid ng kalsada yung mga itinatambak na basura doon, pagkatapos doon pipilian, di nangangamoy yun. Naamoy ngayon ng mga dumadaan. Ngayon, napipintasan ngayon. Tapos pagka napintasan na ganon, ang samay ka ng amoy sa Payatas, sasama loob natin. Wag mo ganon. Meron ngayon, sa bakit ka ako hindi alisin yan? Sa pangunguna ng kanilang presidente, si Manny Guarin. At yung Manny Guarin yata, nangungulekta rin ng basura, meron din siyang tambakan doon, kanya yon. Bakit naman pinapayagan yon? Ang tanong ko dito, sa City Hall, magiting na Mayor Joy Belmonte, hindi ba inaayos mo ang Quezon City? Hindi ba po pwedeng sa pag-aayos ng Quezon City, isama mo na Payatas, pabanguhin mo? O baka magandang performance mo na yon. Hindi lang yung kuha ng picture dyan sa opisina mo, kasama yung mga bisita at kasama yung mga media. Magtrabaho tayo ng totoo, wag balat kayo lang. Sa halip na magalit kayo, doon sa palalo na si Regine Velasquez, tanggapin nyo yung sinabi niya bilang hamon. Pabanguhin nyo Payatas. Alisin nyo yung mga nagtambak na basura doon sa gilid ng kalye. Minsan nagagalit nga kayo, kinukuha yung bangketa, di ba? Binabawi nyo yung mga bangketa sa mga vendors. Sa mga nagtitinda. Pero mga kaibigan, yung mga junk shop dyan sa Payatas, along Litex Road, hindi bangketa kinukuha nila. Nakatambak sa gilid, sa kalsada mismo, yung basura. Ang presidente niyan, ng asosasyon niyan, ng mga hauler na yan, ng mga junk shop, si Manny Guarin, yung barangay chairman ng Payatas. Nagkomenta ko, yung nagalit pa sa akin. Alisin mo ikaw yung mga junk shop, sa kukuha ng pagkain yung mga mapapakain daw ba? Yung mga namimili ng basura. Bakit? Pag ililipat ba yung pilian ng basura, hindi na kayo kakain? Hindi na kayo kakain? At bakit? Yan ba kinayayaman nyo? O yung mayaman dyan si Manny Guarin? At saka yung mga kapitalista. Pero ang ibinibigay na amoy sa mga dumadaan dyan at nagbibigay ng kapintasan sa buong barangay, yung mga basura na yan. Tingnan nyo,
Tapos maraming sumasama ang loob kay Regine Velasquez. Naihambing niya yung bag niya doon sa amoy ng payatas. Kasi kilala eh. Bakit hindi nyo baguhin? Bakit hindi nyo gawing hamon yung sinabi ng palalo na si Regine Velasquez kaugnay sa mga amoy-amoy dyan sa payatas? Nasabi ko lang mga kaibigan, kasi yun lang naman ang totoo. Ang makagagawa niyan, mga opisyal mismo. At yan po pwedeng pangunahan ni Manny Guarin sa sarili niya. Nadaan ako minsan dyan. Minsan, mga kaibigan, nadadaan ako dyan. Tinatawagan natin ng pansin si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Mayor Joy Belmonte, wag kang tutulog-tulog. Puntahan mo yung pader ng Labesa Dam. Sa kabila ng pader, may tambak na ng basura. Yung basura nyo, halos katabi na ng tubig ng Labesa Dam. We don't understand why it is happening. We don't understand why that is happening. Bakit nangyayari yon? Natutulog lang kayo sa panunungkulan nyo. Kunyari lang, pinagaganda niya ako Quezon City. Bangket at mga vendors ang inaatupag nyo. Pero yung tabi ng lawa ng Labesa Dam, tinatambakan ng basura. Tignan nyo. Tignan nyo. Huwag kayong magbalat kayo sa pagkunyari. Maganda paglilingkod nyo. Puro kayo kunwari lang. Magandang umaga kay Neil Rigor, Miles Ocampo, Maria Mider. Kay Hener de la Peña. Hener, Kabalen, good morning sa'yo. Kay Ma'am Pichi Di Mayuga, good morning. At kay Janet Anacta. Rowena Manalansan, magandang umaga. Sa Malabon yan, mga kaibigan natin. Yan ang sinasabi ko, mga kaibigan. Kasi, sa ikagaganda ng Pilipinas, sa ikaunlad natin, huwag tayo umasa sa mga politiko. Tayo mismo. Tayo mismo. Ang makagagawa ng paraan at makatutulong dyan para gumanda, hindi tayo napipintasan. Magpapatuloy tayo, mga kaibigan. Konting hanap buhay ulit. Ang programang tatalakay sa mga nanunungkulan sa hanay ng ating kasundaluhan at iba pang law enforcement unit, maging ang mga nanunungkulan sa lahat ng sangay ng pamahalaan, maging nasyonal at panglokal man, dito lamang sa programang Public Servant sa Speed Cyber TV. You know a certain sound, or taste, or touch, sound, or sight can take you somewhere, and how that somewhere is in a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. Moment is dreams. But moments we won't remember. That's why they say don't remember days. We remember moments. Or that life itself can be measured with a fitting beauty moments, making them better, making them unforgettable. Making them something different. Because moments are the best we can wrap. Kind of weird moments, but Okay, mga kaibigan, muli nagbabalik tayo sa ating palatuntunan ng Derechahan dito sa Spear Cyber TV. Ito pa rin si Bahay Hilario kasama nyo. At maalala ko lang, kamakailan iwan muna natin yung mga basura na yan at saka yung droga. At sana mabigyan na ng pansin ang mga kinaukulan. Pero mga kaibigan, balikan natin itong ilang mga issue na tinatalakay nito mga nakakarang araw. Ang bilis ng oras natin. Ang bilis ng oras natin. Mga kaibigan, kamakailan lang ay humihingi itong si Secretary Arthur Togade ng emergency power.
sa committee ni Senadora Grace po. Hindi pinagbigyan. Maraming hinihingi. Kaya humihingi ng emergency power para resolbahin daw ang problema sa trapiko sa EDSA or sa buong Metro Manila. Ang tanong dyan, mga kaibigan, gusto kong itanong. Pero ngayon, ayaw ni Pangulong Digong ng emergency power. Kasi kulang na raw siya sa panahon. Baka bandang huli, natatakot siya pa masisi. Hihingi-hingi ng emergency power. Pero, hindi naman ika magagawa. Wala na akong panahon ini-estimate niya. Wala na siyang panahon. Pero ang tanong, bakit ba ganito ang problema natin sa trapiko? Sino ba may kagagawa nito? Mga kaibigan, kung mapaalala nyo, hindi sa may pinupuri ko. Dito kaya ako tatalakayin to, sapagkat nalulungkot ako. Sapagkat nakakalungkot ang mga totoong pangyayari, mga kaibigan. Noong araw ba may plano na? Napo-project na ba ng mga kinaukulan na magkakaroon ng ganitong higpit ng trapiko sa Metro Manila? Opo. Ano ang katunayan yan? May mga plano ho dyan. Lalong-lalo na sa mass transport. Pero ngayon, may pag-asa pa bang malutas ang traffic sa Metro Manila? Wala ho. Kahit sino iupo nyo dyan, kahit sinong Herodes, mula sa Malacanang hanggang sa barangay, ang ilagay mong traffic SARG puno. Hindi ma-resolve yan. Bakit? Punong-puno ang Metro Manila eh. Congested ang Metro Manila. Pagka mayroong magsasabi dyan na mabibigyan nila ng solusyon dyan sa pamamagitan ng gagawa ika ng mga flyover, ng mga skyway, at pagkatapos isisigilin ng mga tao sa pagdaan doon sa skyway, kalokohan, nagninegosyo lang ho yan. Hindi totoo mareresolba ang traffic sa Metro Manila unless you decongest Metro Manila. Yun ho ang totoo yan. Pero, itong komite ni Senadora Grace po, may pinapaboran niyang negosyante. Yung negosyanteng sumuporta sa kanya nung siya kumakandidato. Wag na natin pag-uusapan muna yon. Ngayon, ang tanong, sino ba ang may kasalanan? Bakit matraffic ang Metro Manila? Tayo rin. Traffic ba kanyo? Yung pag-uusapan sa traffic, i-diskurso natin ng tama. Pag-usapan natin sa tamang perspective, sa tamang konteksto. Kumbaga sa sayaw, talagang umaayon doon sa tugtog. Meron na ba mga plano nung araw pa tungkol sa transport natin? Meron. Ang totoo nga niyan mula 1973 hanggang 1990, 3 master plan ang hinanda. Yung Urban Transport Study in Metro Manila area. Ang totoo niyan, yung iba dyan natupad. Kaya nga nagkaroon tayo ng LRT1 na hanggang ngayon ginagamit. Yan ho. Yung mga kababayan natin, hanapin nyo lang naman yan Kahit sa social media, hanapin nyo. Yung mga plano nung araw, makikita nyo yan Kaya lang, ang masama dito sa atin, sa Pilipinas, masyadong umiiral ang politika. Nung araw, ang dami-dami mga plano. Ang kung tutuusin nga may 6 pa sana, Bukod sa LRT1.
May 6 pa sanang mga linya ng tren na nakaprograma para tayo. Para na sa ganon, hindi ka nasasakay ng jeep. Magte-train ka na lang. Kung meron kang hawak na card, sakay ka lang ng sakay. Ganon. Sakay ka lang ng sakay. Mabilis ang train. Sa totoo lang. Bakit sa Singapore? Nung araw, nangungopia lang si Lee Kuan Yew kay Marcos. Ba't nauna pa sila? Kasi umira lang politika dito. Nagkaloko-loko tuloy tayo, pati sa trapiko. Bukod sa LRT, 1 sana. 6 pa sana noon ang nakaprograma para gawin. Ang masama dyan, bago nagawa yun, bumagsak si Marcos. Pumasok ang Cory. Ang mga Pilipino kasi naniwala sa demokrasya ni Cory at ng mga Aquino. Bakit? Kasi nabola kayo ng mga politiko. Alam nyo, wag naman kayong magagalit sa akin, lalong-lalo na doon sa mga di umano nagmamahal sa mga Pilipino at itinataguyod ang demokrasya. Habang ipinipilit natin ang karapatan at demokrasya, bumabagsak tayo. Sa totoo lang, nung planuhin yung master plan na yon para sa mass transport natin, ang gobyerno nun nasa isang uri ng authoritarian. Aminin natin, panahon ni Marcos. Marcos declares martial law at the time. We are in an authoritarian government. Unti-unti pinaplano nila yan. Walang hadlang. Ginagawa. Ang daming mga politiko noon na kumakalaban kay Marcos dahil gusto siyang palitan sa pwesto, partikular na si Benigno Aquino, kasama niya yung mga kakakalyado niya. Sina Cuenco, sina Climaco, sina Jokno, itong mga asawa ng tatay ni Subiri. Di ba yan? Yung Ginggona. Marami pang iba. Kinakalaban siya. Si Salonga at the time. Kinakalaban siya. Siniraan siya ng siniraan. Hindi natuloy itong mga plano na to. Kasi, nung pumasok si Cory, lahat ng magagandang plano, winasak niya. Yung Cory dinadakila nyo ngayon. Winasak niya lahat ng mga planong yan. Heto, nagkaloko-loko tayo ngayon. Hindi natupad yung mga pangarap na yan. Yung Cory, ayaw niyang gawin yung mga magagandang plano. Bakit? Ang katwiran niya, gusto kong magalit ang mga Pilipino kay Marcos. Yun ang dahilan nun eh. Gusto ko ikang magalit ang mga Pilipino kay Marcos. Yung mga Pilipino, bahala sila sa buhay nila. Yun ang gusto ni Cory. Yun ang sinabi niya kay Doy Laurel nung araw. Kaya si Doy Laurel bumitaw din sa kanya. Kung nagagalit tayo kay Regine Velasquez dahil balahura ang bibig, ang utak ni Cory balahura din. Yun ang dahilan niya. Kaya heto ngayon. Dinadanas natin to ngayon. Ang problema, may mga solusyon sanang gustong gawin at kaya humihingi ng emergency power si Pangulong Digong, ayaw namang ipagkaloob nung komite. Alam niyo kung bakit? Because what they are planning is not to create skyways. Gaya ng gusto ng mga amo ni Grace po. Para kumita sila. Doon sa plano nila mula monumento hanggang Makapag-Alabing nyo, they will spend around 37 billion.
Pero sisingilin nila ng toll fee yung mga dadaan, mga around 150 o 200, no? For only few years, balik yung pera nila. Pagkatapos, continuous cash flow. Yun ang nakikita nila. Yun ang sinusuportahan ni Grace po. Yung negosyo ng kanyang mga pinaglilingkurang tao. Kaya ito, tayo nagdurusa ngayon. Alam niyo, walang ibang solusyon sa Metro Manila kundi decongestion of Metro Manila. Kaya lang ho, hindi na nangyari yan. Eto ngayon, nung araw, isa-isay natin, no? Nung araw talaga, yung line 1 ng tren from Construction Hill to Talon via Quezon Boulevard. Dati yun, Manila Downtown hanggang sa International Airport, may tren. No, ha? Isa yan. From Novaliches to Cainta via Manila Downtown hanggang Pasig. Line 2. Line 3 along Highway 54, yung C4, yung EDSA. Half circle route yan, 12 kilometro hanggang Maynila. Meron sanang tren yan. Pang-apat, Marikina to Zapote via Cubao. Meron sanang tren yan. Ha? In line 5, mula may Kawayan to Manila, no ha? Meron sanang tren yan. Meron. Tapos yung LRT1 ngayon. Ang dami sana. Ang totoo niyan, halos 7 yan yung linyang yan. Nakaplano. Ang totoo nga yan, kinokopya ng Singapore ng araw yan Yung Singapore, nagawa nila ngayon. Yung mga planong ganon. Kaya kung pupunta ka sa ibang lugar, hindi ka sasakay ng bus, hindi ka sasakay ng jeep, tren, palipat-lipat ka, isang bayad ka mula doon sa point of origin hanggang makarating ka. Lilipat-lipat ka lang ng tren. Lilipat-lipat ka lang. Makakarating ka na. Mabilis. Walang traffic sa baba. Kaso, ang mga Pilipino naniwala sa mga udyok. Nawala si Marcos. Okay, sana nawala si Marcos. Ano ba naman si Marcos? Hindi naman natin pinanghihinayangan yun. Kung nawala siya, di nawala, okay lang. Kagaya din naman ni Suharto sa Indonesia, nawala. Nawala. Pero ang mga Indones, yung mga magagandang plano ni Suharto, kahit na sabihin pang gusto nilang bitayin si Suharto, pero yung magagandang plano, hindi nila sinira. Hindi nila sinira ang bayan nila. Ipinagpatuloy nila yung mga gagandang plano. Kaya yung buhay nila ngayon maganda. Dito sa atin, dito sa atin, ano ba kung sinunog mo ng buhay si Marcos? Di sige, okay lang, itinaboy nyo sa Estados Unidos, okay lang. Pero bakit naman yung magagandang plano winasak? Samantalang kung itinuloy yun, kahit pa proyekto pa ni Marcos yun kung sila nagtuloy, di sana maganda buhay natin. Wala tayong problema. O di ba? Ano naging problema ngayon? Yung attitude. Sa kagustuhan ng magalit ang tao kay Marcos, isinakripisyo ang kapakanan ng taong bayan. Attitude ang naging problema dito sa atin. Kaya ngayon, ang mga Pilipino, maraming problema. Nasama pa tong droga. Nasama pa tong droga. Well, marami tayong pag-uusapan pa sana, mga kaibigan. Kaya lang hindi maiwasan. Alas 9:58 na. Tama ba ako? Joshua? Wala na ho kaming oras. Sa mga susunod pang pagkakataon, mga kaibigan, tatalakayin natin yan. Ipahatid namin sa inyo yung mga impormasyon na yan para sa inyong mga pagpapasya. Dito, naniniwala ako na kinakailangan ang partisipasyon ng taong bayan
kinakailangan ng partisipasyon ng taong bayan para makagawa ang Kongreso. Mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Gumawa ng batas talaga na magbibigay ng magandang sistema. Partikular na yung pagbibigay ng parusa sa mga magnanakaw sa gobyerno. Bagamat wala na tayong oras, pero iahabol ko. Ha? Noong isang araw, nagmumura si Pangulong Digong. Sinisisi niya yung nakarang administrasyon, panahon ni Inares. Kung bakit naghihirap ang mga Pilipino. Yun daw donut, from billion pesos na tax deficiency, naging 4 na milyon lang. Inareglo ni Inares. Nananawagan sila sa mga tao to participate. Isumbong mo, kay Pangulong Digong, yung mga magnanakaw sa gobyerno. O yung Cosmos Bottling Corporation at kung ano-ano pa mga kumpanya. Sa panahon naman ni Cesar Rivera Dulay, bilyon-bilyon inareglo din. Pero yung nagsusumbong, sinibak. Sa ganitong pagkakataon, kinakailangan natin mag-participate ang taong bayan. Ang tamang pagbabago, magmula na sa atin. Hindi ko sinasabing gumawa kayo ng gulo. Pero kulitin nyo ang mga senador at mga kongresista, gumawa ng isang batas talagang na ipatutupad ng mahigpit tungo sa ikabubuti nating lahat. Hindi yung kung ano-ano lang mga pinaggagawa nila. Sikat na sikat ang Richard Gordon. Iniimbestigahan si Albayalde. Mali yung ginawa ni Albayalde Leon. Hindi naman ako pabor doon. Nagagalit nga ako sa kanya eh. Tama lang, bumaba siya. Pero sana, totohanin din yung ginagawang investigasyon. Alisan nyo ng maskara yung totoo nagbigay ng proteksyon sa Chinese drug cartel kaya lumaganap at lumawak ang droga dito sa Pilipinas. Huwag kayong, yung nagbibigay ng proteksyon ngayon, huwag kayong magbalat kayo na mabubuti kayong tao. Senador Richard Gordon, imbestigahan mo rin yan. Nasa tabi-tabi mo lang yan. Well, mga kaibigan, hanggang bukas po, magkarinigan tayo at patuloy naming ihahatid sa inyo yung mga impormasyon na yan para sa kaalaman ng taong bayan. Pero samantala, gusto kong handugan kayo ng isang magandang awitin. Kasi lagi ko naalala to, paborito kasi ng nanay ko to eh. Pero gusto kong marinig nyo. At alam ko, marami sa mga kababayan natin, paborito rin to. Alexa, can you play the song Portrait of My Love by Steve Lawrence? Portrait of My Love by Steve Lawrence from Spotify. Alexa, Volume 8. Never be a portrait of my love, for nobody could paint a dream. You will never see a portrait of my love, for miracles are never seen. Anyone who sees her soon forgets the Mona Lisa. It would take, I know, a
would need the glow of dawn that paints the sky above to try and paint a portrait of my love. At sa pamamagitan ng awiting yan, mga kaibigan, pansamantala po ay nagpapaalam kami sa inyo dito sa ating palatuntunang Diretsahan sa Spear Cyber TV. Hanggang bukas po, magkarinigan tayo. Magandang umaga, mabuhay po kayo. A portrait of my Huwag maniwala sa sabi-sabi. Di dapat pagbatayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa taong nasa likod ng issue. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Pai Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV.